So yun po mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa ating lahat ngayong araw ho ng Miyerkules, ika-22 ho ng Mayo, taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalays. Oras iganap na 1:35 na ho ng tanghali dito sa Pilipinas Standard Time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutungayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagpabalik. At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa saan man sulok ko kayo ng mundo naroon ngayon. So magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Good afternoon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-usapan lang ho natin itong si Senador Bato de la Rosa na kung saan na matindi pala umakap itong si Senador Bato parang walang ginawang panguhudas o pagtraidor dito kay dating Senate President Senador Mig Zubiri. Kasi mga kababayan, ayan ho, yung picture na yan, papakita ko sa inyo. Pasensya na ho, ako yung nagdadrive habang nagbablog kasi I'm so busy right now. So ang dami kong appointment. Alam nyo na, sikat artista. Tignan nyo yung larawan na yan mga kababayan, yung picture na yan kung saan kumakalat ho ngayon sa social media. According ho dito sa mga nagpo-post, nag-share yung larawan na yan, ay ito raw yung picture na yan na kung saan makikita nyo si Senador Bato, ayan, parang baby, no? May paiyak-iyak pa. At yung inakap niya dyan ay di umano, ayan daw yung di ko kasi kita yung mukha ng babae. At hindi ko kilala mismo yung asawa ni Senador Mig Zubiri. Pero according sa social media, yan daw ho yung asawa ni Senador Mig Zubiri, na inakap nito ni Senador Bato de la Rosa. Ayan, nakikita nyo. Ayan ho yung kumakalat. Ngayon, ang malaking katanungan ho ng mga netizen, mga loyalista, especially siguro itong mga DD shit, nagtatanong na rin. May mga katanungan din sa utak nila. Ayaw lang siguro nila magpahalata dahil yung DD shit solid niya Siyempre kapag DD shit solid, kahit nakakita na sila ng butas sa kanilang kampo, hindi nila papansinin yan dahil nahihiya sila. Kailangan nila panindigan yung pagiging DD shit solid. Ito katanungan mga kababayan ng mga netizen, mga mayang Pilipino. Ako, lalo na itong si former Senate President Senador Mig Zubiri na after niya suportahan, depensahan itong si Senador Bato de la Rosa dyan sa PIDEA leaks kuno, no? Pahintulutan yung mga hearing na yan kasi may kapangyarihan ito si Senador Mig Zubiri na wag pahintulutan itong si Senador Bato de la Rosa na wag pansinin yung Jonathan Morales, ito si Calvo. After niyang depensahan, suportahan ni Senador Mig Zubiri, Senador Bato dyan sa PIDEA leaks, payagan yung hearing na yan, ito'y bumaliktad, nagtraidor. Kaya Senador Mig Zubiri, at kung makaiyak pa sa sulok,
Gaganong-ganon, tapos gumanon pa, sasalot-salot pa. Nagawa pang akapin ang asawa ni Senador Mig Zubiri. Bakit kaya inaakap? Senador Bato, ba't kinakailangan mo akapin pa yung asawa ni Senador Mig Zubiri? Bakit aakapin yung asawa? Para saan yun? Anong kadramahan yan? Ba't kinakailangan akapin mo pa? Tapos tignan nyo yung larawan na yan. Akala mo parang baby, parang bata na akala mo kumukuha ng simpatya. After mong mag-traidor, maghudas kay Senador Mig Zubiri, aakapin mo pa ang kanyang misis. At according dito kay Senador Mig Zubiri, sa isang interview niya sa News Everywhere diyan sa TV5, tinanong siya ng reporter, nag-usap na ho ba kayo, Senador Mig Zubiri ni Senador Bato? Lumapit siya sa akin, kinausap niya ako, pero sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng time, bigyan mo ako ng panahon para maiprocess ko pa itong mga nangyaring ito dahil masakit sa akin. So ibig sabihin, after mag-traidor, maghudas dito ni Senador Bato, dito kay Senador Mig Zubiri, lumapit pa kaya Senador Mig Zubiri, parang gusto maghugas kamay at parang gusto pang bulahin. Tinraidor na nga, hinudas na, plano pa ang paikutin. Pero buti na lang gumana ang katalinuhan ni Senador Mig Zubiri. Pinaramdam niya na masama ang loob niya. Ano sabi niya? Bigyan mo ako ng time, bigyan mo ako ng panahon para mai-process ito, kasi naguguluhan ako, nasaktan ako. Tapos sabi pa raw ni Senador Mig Zubiri kay Senador Bato, at nagawa mo pang akapin yung asawa ko. Bakit? Anong dahilan? Hindi ko talaga maintindihan. Ay nako, Senador Bato, ba't kinakailangang akapin? Para alam mo, Senador Bato, para kang nakakagago, para kang nakakalalaki na isipin mo after mo maghudas, mag-traidor, aakapin mo pa yung misis niya. Na para kang bata, na para kang pabiktim, na para bang ang dating sa'yo masakit sa'yo kunyari or nakukonsensya ka. Nakakaloko ka. Kumbaga sa part ni Senador Zubiri, tinrider mo na, hinudas mo na, aakapin pa yung misis niya. Ay putik, ano yan? Parang nakakaloko. Kasi kung ako, asawa ko si Senador, ang asawa ko si yung misis ni Senador Mig Zubiri. Nakita ko, inakap mo misis ko. Putik, magkabastusan na tayo, may magpakalat man ng video, makunan man tayo dyan. Putik, ba't kinakailangan akapin? Sabihin ko, Senador, ba't kinakailangan akapin mo yung asawa ko? Matapos mong maghudas, mag-traidor sa akin, aakapin mo pa ang misis ko? Bakit? Ba't kinakailangan akapin mo yan? Para saan? Para kang nakakalalaki, para kang nakakabastos. Kahit ba may mga senador pa dyan, kahit ba may camera pa dyan putik, hindi pwede sa akin yan, Senador Bato, kasi ako talaga siloso ko, putik talaga, nakikipagbasagan ako ng mukha sa babae kahit dati pa. Putik, kakakapi mo asawa ko, sira ba ulo mo? Ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dyan kay Senador Bato na kung saan tignan nyo yung larawan na yan, para nakakagago. Aakapin pa yung asawa ni Senador Mig Zubiri. Hindi mo kaya si Senador Mig Zubiri gulong-gulo sa'yo Matapos mo maghudas, matapos mo mag-traidor, ano sabi sa'yo? Tapos Senador Bato, ano sabi sa'yo? Bigyan mo ako ng time, bigyan mo ako ng panahon para may process na itong mga ito. Nagawa mo pang akapin yung asawa ko. Isipin mo yung sinabi sa'yo ni Senador Mig Zubiri kinakailangan, kahit ako naguluhan ba't kinakailangan akapin mo yung misis niya?
Oh, nakakaloko. Nakakalalaki ka, Senador Bato ah. Ayan mga kababayan, ano masasabi niyo sa larawan na yan? At tingin ko, Senador Bato, yung mga nangyari sa'yo, itong mga nakaraang araw, linggo, buwan, tingin ko, ito na ikakabaksak mo para may mga dahilan na. Para ang taong bayan hindi ka na iboto sa 2025. Although may bumoto sa'yo, syempre yung mga makikitid na utak, na mga DD shit, hindi na ganun karami yan. Huwag na kayo magpanggap na marami kayo, konti na lang kayo. Kasi nagtulong-tulong ng mga angkakamping, dilaw, pula, loyalista, para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila hindi sila makabongbong, pero handa silang sumuporta sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag lang mabalik sa pwesto itong mga itong mga Duterte na to. Kaya ako mga kababayan, nananawagan ako, lahat ng itataas ng kamay ng partido ni Digong, huwag nyong iboto. Hayaan nyong bumoto yung mga DD shit. Mga uto-uto nga yan eh. Kita nyo, kahit si Philip Salvador mukhang iboboto ng mga bugok na yan. Pero yung mga malalawak ang utak, malalawak pang intindi, nakamping, dilaw, pula, loyalista, at wala mang kulay na grupo, pero sumusuporta sa gobyerno kay Pangulong Bongbong, lahat ho ng itataas na kamay ho ng partido nila Digong, i-boycott nyo, huwag nyo iboto. Ang iboto natin yung mga kapartido ni Pangulong Bongbong Marcos na handang sumuporta sa kanyang mga plataforma sa gobyerno para magtulong-tulong tayo mga kababayan, hindi na makabalik yung mga sa pwesto ng mga partido ni Digong. So yun po, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Thank you.